Pinagpalit, nilapastangan, ginawang alipin sa sariling pamamahay. Habang suot ni Marisol ang lumang apron para pagsilbihan ng babae ng asawa, hindi niya alam na ang aksidenteng pumatay sa kanilang anak ay hindi tadhana, kundi isang planong pinirmahan ng sarili niyang asawa kapalit ng pera. Sana kasama ka na lang na nailibing ng anak mo, bulyaw ni Zenon. Hanggang kailan mananatiling pipi ang katarungan? Magigising pa ba ang reyna ng hablon mula sa kanyang bangungot? Ang bawat hibla ng pagmamahal ay tila unti-unting napuputol, at sa bawat pagpatak ng luha ay may isang bahagi ng kaluluwa ang namamatay. Simula ngayong gabi, dito natitira si Ivana sa bahay na ito. At ikaw, Marisol, ang magsisilbi sa kanya dahil siya ang nagdadala ng tanging tagapagmana ng pamilya Alcantara na hindi mo naibigay. Ang mga salitang yon ni Zenon ay tila mga lason na pumatak sa sugatang puso ni Marisol. Nakatayo siya sa gitna ng kanilang marangyang kusina. Hawak ang isang mangkok ng mainit na arroz kaldo na maingat niyang niluto para sa asawa. Ang usok mula sa pagkain ay humahaplos sa kanyang mukha. Isang kabalintunaan sa lamig na nararamdaman niya sa kanyang mga kalamnan. Ang bawat sangkap ay pinili niya ng may pag-ibig, sa pag-asang ang lasa ng kanyang luto ang magbabalik sa tamis ng kanilang pagsasama. Ngunit sa isang iglap, ang mangkok na gawa sa porselana ay dahan-dahang nadulas mula sa kanyang nanginginig na mga daliri. Ang pagkawasak nito sa sahig ay lumikha ng isang matalim na ingay na bumasag sa katahimikan ng silid na nagsabog ng puting porselana at malapot na lugaw sa kanyang paanan, katulad ng pagkawasak ng kanyang pangarap. Hindi nakapagsalita si Marisol. Ang kanyang tinig, na dati ay kasing lambing ng huni ng mga ibon sa Iloilo, ay tila ibinaon na ng malalim na pighati sa ilalim ng kanyang lalamunan. Ang kanyang bibig ay bumuka, ngunit walang tunog na lumabas. Isang piping pagsamo na pilit kumakawala mula sa kanyang nagdurugong dibdib. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa babaeng nasa tabi ng kanyang asawa. Si Ivana ay nakatayo doon nang may mapanguyam ng ngiti. Ang kanyang mga kamay ay marahang nakahawak sa kanyang tiyan na may kapansin-pansing umbok. 5 buwan ng isang buhay na kailanman ay hindi na mararanasan ni Marisol. Sa gitna ng katahimikan, naramdaman ni Marisol ang bigat ng isang maliit na bagay sa loob ng kanyang bulsa. Ito ang maliit na sapatos ng sanggol na dilaw, ang tanging alaala ng anak na nawala sa kanya sa isang madilim na gabi ng ulan at dugo. Ang kanyang mga daliri ay humigpit sa tela ng sapatos, na tila doon niya hinuhugot ang huling hibla ng kanyang lakas. Ang bawat haplos niya sa malambot na sinulid ay isang paalala ng kanyang kabiguan bilang isang ina. Isang kasalanang gabi-gabi ay ibinubulong sa kanya ng kanyang konsensya. Huwag kang tumayo diyan na parang tuod, Marisol. Ang matigas na tinig ni Doña Esmeralda ang bumasag sa kanyang pagmumuni-muni. Ang kanyang biyenan ay pumasok sa silid na may hawak na abaniko. Ang bawat hakbang ay nagpapahiwatig ng awtoridad at panghahamak. Lumapit ang matanda sa kanya at tinitigan ang kanyang namumutlang mukha. Utang na loob mo sa anak ko na hindi kanya itinapon sa kalsada matapos mong hayaang mamatay ang apo ko. Ngayong may pag-asa na ang aming pamilya, matuto kang lumugar. Ikaw ang may sala, kaya ikaw ang dapat magbayad. Dahan-dahang lumapit si Marisol sa kanyang biyenan upang gawin ang nakasanayang pagmamano, 1 kilos ng paggalang na itinanim sa kanya mula pagkabata. Ngunit bago pa man dumampi ang kamay ng matanda sa kanyang noo, marahas itong binawi ni Doña Esmeralda. Ang hapdi ng pagtanggi ay mas masakit pa kaysa sa anumang pisikal na sugat. Ang kanyang asawa, ang lalaking pinag-alayan niya ng kanyang yaman at kinabukasan, ay nanatiling nakatayo sa likuran ni Ivana. Ang kanyang mga braso ay nakapulupot sa bewang ng kabit sa isang paraang kailanman ay hindi na niya ginawa kay Marisol mula nang mangyari ang aksidente. Ang silid na dati ay puno ng halimuyak ng mga bulaklak at tawanan ay tila naging isang malamig na bilangguan.
Pinanood ni Marisol ang kanyang sariling mga kamay habang sinisimulan niyang pulutin ang mga piraso ng porselana sa sahig. Ang matalim na gilid ng isang piraso ay humiwa sa kanyang dulo ng daliri at ang maliit na patak ng pulang dugo ay humalo sa puting lugaw. Hindi niya naramdaman ang hapdi ng sugat. Ang manhid niyang pakiramdam ay mas malalim pa sa balat. Ang bawat pagyuko niya ay isang simbolo ng kanyang pagpapakumbaba, ng kanyang pagtanggap sa papel na ibinigay sa kanya. Isang kasambahay sa loob ng bahay na siya mismo ang nagpundar. Habang hinihila ni Zenon si Ivana patungo sa itaas na bahagi ng mansyon, huminto ang lalaki sa paanan ng hagdan at lumingon ng walang bakas ng emosyon. Ihanda mo ang silid sa tabi ng atin, Marisol. Siguraduhin mong malambot ang mga sapin. Ayaw kong mahirapan ang mag-ina ko. At tandaan mo, simula ngayon, ang boses mo ay hindi na kailangan dito. Ang kailangan ay ang iyong pagsunod. Naiwang mag-isa si Marisol sa gitna ng kusina. Ang tanging kasama ay ang anino ng kanyang sariling pagkatao. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang mabigat na hakbang patungo sa isang kawalan. Napatingin siya sa bintana kung saan ang dilim ng gabi ay nagsisimulang bumalot sa mundo. Ang mga bituin ay tila mga matang nakatingin sa kanya ng may awa. Ang kanyang isipan ay lumipad patungo sa kanyang mga ninuno sa Iloilo. Sa mga kababaihang dumaan, sa matitinding pagsubok bago nakahabi ng mga pinakamagagandang tela. Ngunit siya, paano niya hahabiin ang kanyang kinabukasan kung ang lahat ng kanyang sinulid ay putol-putol na? Isang tanong ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan, kasing pait ng apdo at kasing talas ng patalim. Kung ang boses niya ay kinuha na ng tadhana at ang kanyang dangal ay tinapak-tapakan na ng mga taong pinagkakatiwalaan niya, ano pa ang natitira sa isang babaeng ang tanging kayamanan na lamang ay ang kanyang mga luhang hindi na kayang pumatak? Ang bawat pagsikat ng araw sa mansyong Alcantara ay hindi na nagdadala ng pag-asa para kay Marisol, kundi isang panibagong kabanata ng pag-iisa at dusa. Ang malamig na simoy ng hangin na pumapasok sa maliit na silid sa ibaba. Ang dating imbakan ng mga kagamitan na ngayon ay nagsisilbing kanyang silid ay tila nanunuot sa kanyang mga buto na nagpapaalala sa kanya na siya ay isang estranghero na lamang sa sariling pamamahay. Ang bawat hakbang niya sa makintab na sahig ay walang tunog, kasing tahimik ng kanyang tinig na tila tuluyan ng nilamon ng kawalan ng katiyakan. Marisol, halika rito. Huwag kang magmabagal. Marami tayong dapat gawin bago magising si Ivana. Ang tinig ni Doña Esmeralda ay pumailan lang mula sa pasilyo, puno ng awtoridad na tila isang latigong humahampas sa katahimikan ng umaga. Nang pumasok si Marisol sa malawak na banyo ng master bedroom, nakita niya ang kanyang biyenan na may hawak na isang tumpok ng mga lumang tela. Ang kanyang puso ay biglang tumibok nang mabilis nang makilala niya ang isa sa mga yon. Isang maliit na puting pranela na may bordang asul na bituin sa gilid. Iyon ang damit na inihanda niya para sa kanyang anak. Ang telang ilang gabi niyang hinaplos habang nangangarap ng isang bukas na puno ng tawa. Gamitin mo ito para linisin ang mga tiles. Masyadong magaspang ang mga basahan sa labas. Baka magasgas ang mamahaling porselana. Utos ni Doña Esmeralda habang iniaabot ang damit ng sanggol kay Marisol. Ang mga daliri ni Marisol ay nanginig. Tumatangging tanggapin ang sagradong alaala na gagawing basahan. Ang kanyang mga mata ay nagsusumamo, puno ng luha na pilit niyang pinipigilan. Ngunit ang matanda ay walang awa. Huwag mo akong tingnan ng ganyan, Marisol. Ang telang ito ay wala ng silbi, katulad ng sinapupunan mo. Isipin mo na lang na ito ay bahagi ng iyong pagsisisi. Utang na loob mo kay Zenon na narito ka pa. Kung sa ibang pamilya ka napunta, baka nasa kalsada ka na dahil sa kapabayaan mong mawala ang tanging tagapagmana ng pamilyang ito. Ang bawat salita
ay tila isang matalim na aspil na itinutusok sa kanyang kaluluwa. Ang konsepto ng utang na loob na dati ay itinuro sa kanya bilang isang banal na birtud ay naging isang kadena na sumasakal sa kanyang leeg. Wala siyang magawa kundi lumuhod sa malamig na sahig, hawak ang damit ng kanyang anak, at simulan ang pagpunas sa banyong yon. Ang bawat kiskis ng tela sa sahig ay tila kiskis din sa kanyang puso. Ang kanyang mga luha ay dahan-dahang pumatak, nababasa ang pranela, humahalo sa sabon at dumi, hanggang sa ang kanyang balikat ay yumanig sa isang hikbi na walang tunog. Ang sandaling ang kanyang buong pagkatao ay nakasubsob sa labada, nagdadalamhati sa isang buhay na hindi na kailanman magiging kanya. Maya-maya ay pumasok si Zenon. May dalang ilang pahina ng dokumento. Hindi man lang niya tiningnan ang kanyang asawa na nasa sahig. Ang kanyang atensyon ay nasa mga papel na hawak niya. Pirmahan mo ito, Marisol. Isang power of attorney lang ito para mas madali kong maayos ang mga papeles sa kumpanya. You know how busy I am, lalo na ngayong kailangang doblehin ang trabaho para sa mag-ina ko. Sabi ni Zenon sa tonong tila wala siyang ginagawang masama. Ang paningin ni Marisol ay malabo dahil sa luha. Hindi niya mabasa ang maliliit na letra. Ngunit ang presensya ni Doña Esmeralda sa kanyang likuran ay tila isang aninong nagbabanta. Inilagay ni Zenon ang panulat sa kanyang kamay. Sa ilalim ng bigat ng utang na loob at ng paniniwalang siya ay isang makasalanan, dahan-dahang iginuhit ni Marisol ang kanyang pangalan nang hindi nalalaman na unti-unti na niyang ibinibigay ang huling proteksyon sa kanyang yaman. Nang matapos ang lahat, iniwan siya ng mag-ina sa banyo. Hirap na tumayo si Marisol. Ang kanyang mga tuhod ay nananakit at ang kanyang espiritu ay lupaypay. Habang naglalakad siya patungo sa kusina para simulan ang susunod niyang tungkulin, nakita niya si Ivana sa dulo ng pasilyo. Ang babae ay nakasuot ng manipis na silk robe at ang kanyang kamay ay nakapatong sa kanyang tiyan na tila ipinagmamalaki ang kanyang tagumpay. Ngunit may napansin si Marisol. Nang tumunog ang cellphone ni Ivana, biglang nagbago ang ekspresyon ng babae. Tumingin ito sa paligid ng may kaba bago pumasok sa isang bakanteng silid. Dahan-dahang lumapit si Marisol. Ang kanyang pagiging anino sa bahay na yon ay nagbigay sa kanya ng pagkakataong makinig ng hindi napapansin. Mula sa likod ng pinto, narinig niya ang mahinang boses ni Ivana na puno ng tensyon. Sabi ko naman sa'yo, huwag mo akong tatawagan dito. Oo, alam ko ang tungkol sa hospital payment. Malapit na, okay? Kapag nakuha na ni Zenon ang buong kontrol sa kumpanya, babayaran kita ng higit pa sa hiningi mo. Manahimik ka lang muna. Ang mga salitang iyon ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos kay Marisol. Ang kanyang kaba ay hindi na nanggaling sa takot, kundi sa isang matinding hinala. Anong bayad sa ospital ang tinutukoy ni Ivana? Bakit kailangang maging lihim ang lahat? Sa gitna ng kanyang kawalan ng boses, isang maliit na kislap ng kuryosidad ang nagsimulang mabuo sa kanyang isipan. Isang kislap na maaaring maging mitya ng kanyang muling pagkabuhay o ng kanyang tuluyang pagkawasak. Huwag mo nang subukan pang pumasok sa opisina na ito, Marisol. Wala ka nang kinalaman sa mga desisyon dito. I'm the boss now, and you're just, well, you know what you are. Ang boses ni Zenon ay parang isang pader na bakal na humarang sa harap ni Marisol. Nakatayo siya sa harap ng pintuan ng kanyang sariling opisina, ang silid, kung saan niya binuo ang mga unang plano ng Alcantara Construction gamit ang perang ipinamana ng kanyang mga magulang. Ang amoy ng mamahaling pabango ni Zenon at ang bagong pintura ng pader ay tila nanunuot sa kanyang ilong. Isang paalala na ang lahat ng kanyang pinaghirapan ay dahan-dahan nang binubura. Ang kanyang mga daliri ay humigpit sa hawakan ng tray na may lamang kape. Ang panginginig ng kanyang mga kamay ay nagiging sanhi ng marahang pag-alog ng mga tasa na lumilikha ng isang mahinang tunog ng porselana na nagpapakita ng kanyang nararamdamang takot at galit. Stay out of this, okay?
Just go back to the kitchen and help the new maid. Mas bagay ka doon. Dagdag ni Zenon bago marahas na isinara ang pinto. Ang hangin na dala ng pagsasara ng pinto ay humampas sa mukha ni Marisol, dahilan upang mapapikit siya at mapakagatlabi hanggang sa malasahan niya ang pait ng sariling dugo. Tumalikod siya. Ang kanyang bawat hakbang sa pasilyo ay tila paglalakad sa isang madilim na tunnel na walang katapusan. Sa bawat painting na nadaanan niya, sa bawat mamahaling kagamitan, nakikita niya ang sarili niyang sakripisyo na ngayon ay itinuturing na lamang na basura. Sa kusina, natagpuan niya ang bagong katulong na si Ligaya. Ang dalaga ay abala sa paghuhugas ng mga pinggan, ngunit agad itong tumigil nang makita ang anyo ni Marisol. May awa sa mga mata ng bata, isang emosyon na matagal nang hindi nararamdaman ni Marisol mula sa mga taong nakapaligid sa kanya. Hindi nagtagal, pumasok si Doña Esmeralda at binulyawan si Ligaya dahil sa mabagal na pagtatrabaho. Sabay utos kay Marisol na linisin ang lahat ng sapatos ni Ivana sa labas ng bahay sa ilalim ng matinding sikat ng araw. Lumipas ang ilang oras, ang pawis ay dumadaloy sa noo ni Marisol at ang kanyang likuran ay tila mababali na sa bawat pagyuko. Ngunit sa gitna ng kanyang pagkapagod, naramdaman niya ang isang marahang tapik sa kanyang balikat. Si Ligaya iyon, may hawak na isang piraso ng mainit-init pang pandesal na nakabalot sa lumang tissue. Ma'am Marisol, kain muna kayo. Nakita ko pong hindi kayo pinag-almusal kanina. Pasensya na po, ito lang ang naitago ko. Bulong ng bata habang palingon-lingon sa paligid, natatakot na mahuli ng matandang senyora. Ang simpleng piraso ng tinapay ay tila naging isang piging para kay Marisol. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa luha habang tinatanggap ang alay ni Ligaya. Isang paalala na sa gitna ng kadiliman, mayroon pa ring mga pusong marunong rumespeto at magmahal. Ang kanyang panginginig ay humupa at sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming linggo, naramdaman niya ang init ng pag-asa sa kanyang dibdib. Hindi siya nag-iisa. Nang dapit hapon na, inutusan si Marisol na magdala ng mga bagong tuwalya sa banyo ni Ivana. Habang naglalakad siya sa pasilyo, napansin niyang bahagyang nakabukas ang pinto ng banyo sa silid ng bisita. Ang kanyang mga hakbang ay naging kasing gaan ng balahibo. Ang kanyang hinala, mula sa narinig na tawag kagabi, ay tila nagtutulak sa kanya na mag-imbestiga. Mula sa maliit na siwang ng pinto, nakita niya si Ivana na nakaharap sa salamin. Ang kanyang likod ay nakaharap kay Marisol. Ang sumunod na nakita ni Marisol ay nagpatigil sa tibok ng kanyang puso. Si Ivana ay dahan-dahang humawak sa gilid ng kanyang tiyan. Sa halip na marahang paghaplos sa isang buhay na nilalang, ang ginawa ng babae ay isang mabilis na paghila. Isang malaking piraso ng kulay balat na materyales, isang silikon na tiyan, ang dahan-dahang humiwalay sa balat ni Ivana. Ang tiyan na dati ay bilugan at matigas ay biglang naging patag at payat, habang ang huwad na umbok ay inilapag ni Ivana sa ibabaw ng lababo na parang isang lumang kagamitan lamang. Ang paghinga ni Marisol ay tila tumigil. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa matinding gulat at pangingilabot. Ang lahat ng sipayo, ang lahat ng pang-aapi na natanggap niya dahil sa tagapagmana na dala ni Ivana ay isang malaking kasinungalingan. Ang kanyang katawan ay naging matigas na parang bato, habang ang katotohanan ay unti-unting lumulubog sa kanyang kamalayan. Ang babaeng itinuturing na reyna ng bahay ay isang impostor at ang asawang minahal niya ay nabulag ng isang hungkag na pangako. Isang tanong ang sumagi sa kanyang isipan habang nakatitig sa huwad na tiyan na nasa lababo. Kung ang sanggol ay isang kasinungalingan, hanggang saan ang kayang gawin ni Ivana at Zenon para lamang makuha ang lahat ng sa kanya? At ano ang gagawin niya ngayon na alam na niya ang lihim na nakatago sa ilalim ng mga saplot ng pandaraya? Ang lihim ay tila isang malaking bato na nakadagan sa dibdib ni Marisol. Isang bigat na halos hindi niya kayang dalhin habang naglalakad siya sa pasilyo ng mansyong tila naging isang malawak na libingan ng kanyang mga pangarap.
Ang bawat sulyap niya kay Ivana, na ngayon ay mas lalong nagiging mapangahas sa kanyang mga kilos, ay nagpapaalala sa kanya ng silikon na tiyan na nakita niya sa banyo. Ang katotohanang ang lahat ng sipayo at pangaaping tinatanggap niya ay nakabase sa isang malaking kasinungalingan ay nagpapakulo sa kanyang dugo. Ngunit kailangan niyang manatiling tahimik. Ang katahimikan ang kanyang tanging panangga, ang kanyang tanging paraan upang makapag-isip ng malinaw sa gitna ng bagyong ito. Isang hapon, sa gitna ng kanyang paglilinis sa hardin sa ilalim ng nakatirik na araw, isang pamilyar na anyo ang lumitaw sa pintuang daan. Si Lola Belen ang kanyang yaya mula sa Iloilo, ang tanging tao sa mundong ito na nakakakilala sa tunay na Marisol bago pa man siya naging anino sa bahay na ito. Ang matanda ay may dalang isang maliit na bayong. Ang kanyang mga hakbang ay dahan-dahan ngunit puno ng determinasyon. Nang magtama ang kanilang mga mata, ang lahat ng pader na itinayo ni Marisol ay tila gumuho. Wala siyang boses, ngunit ang kanyang mga mata ay nagsisigaw ng lahat ng sakit na kanyang kinimkim. Marisol, anak ko, bulong ni Lola Belen habang hinahaplos ang namumutlang pisngi ni Marisol. Nabalitaan ko ang lahat. Heto, dinalhan kita ng paborito mong kakanin mula sa Iloilo at isang maliit na habitan na kasing laki lamang ng iyong palad. Huwag mong kakalimutan kung sino ka, anak. Ikaw ay anak ng mga dakilang manghahabi. Ang bawat hibla ng buhay mo ay ikaw ang may hawak, hindi sila. Sa loob ng kanyang maliit na silid sa gabing iyon, habang ang buong mansyon ay balot na ng katahimikan, inilabas ni Marisol ang maliit na kagamitang dinala ni Lola Belen. Ang kanyang mga daliri, na puno ng mga paltos mula sa pagtatrabaho, ay dahan-dahang humawak sa mga sinulid na ginto at asul. Ang marahang paghila niya sa bawat hibla ay nagbibigay ng isang mahinang tunog ng pag-ikot, isang himig na tila nagpapakalma sa kanyang naguguluhan na isipan. Ang bawat krus ng mga sinulid ay tila muling pagbubuo ng kanyang sariling pagkatao. Sa bawat hilat sa ng tela, dahan-dahang nagbabalik ang kanyang lakas. Ang boses niya ay maaaring wala pa, ngunit ang kanyang espiritu ay nagsisimula nang humabi ng isang bagong katotohanan. Kinabukasan, habang inuutusan siyang linisin ang silid ni Zenon, isang tungkulin na dati ay ginagawa niya ng may pagmamahal, ngunit ngayon ay puno na ng pandidiri. Isang maliit na bagay ang napansin niya sa ilalim ng kama. Isang lumang digital voice recorder na marahil ay nahulog mula sa mga kagamitan ni Zenon nang maglipat sila ng gamit. Ang kanyang puso ay tumibok ng mabilis. Ang kaba sa kanyang dibdib ay tila isang mabilis na tambol na nagbabanta sa katahimikan ng silid. Dahan-dahan niyang kinuha ang recorder. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinahanap ang maliit na switch upang buksan ito. Ang marahang pagpihit ng switch ay nagbigay ng hudyat sa simula ng pag-ikot ng tape. Mula sa maliit na speaker, narinig niya ang boses ni Zenon. Isang boses na dati niyang itinuturing na kanlungan, ngunit ngayon ay kasing lamig na ng yelo. Hindi ito isang pag-uusap sa trabaho. Ito ay isang pakikipag-usap sa isang tao na tila may malalim na koneksyon sa kanilang nakaraan. Ang bawat salitang lumalabas sa recorder ay tila isang patalim na muling humihiwa sa kanyang puso na nagpapatunay na ang kanyang mga hinala ay simula pa lamang ng isang mas malaking katotohanan. Huwag kang mag-alala, Ivana. Ang lahat ay ayon sa plano. Ang boses ni Zenon sa recorder ay puno ng pagmamalaki at kawalan ng puso. Ang preno ng sasakyan ay maayos na nakalikot. Hindi malalaman ng mga pulis na pinutol ko yon. Ang aksidente ay magmumulang isang trahedya dahil sa ulan. Kailangan nating makuha ang insurance at ang kontrol sa kumpanya bago pa malaman ni Marisol ang katotohanan. Ang anak? Isang sagabal lang yon sa mga plano natin. Ang recorder ay dahan-dahang nadulas mula sa kamay ni Marisol. Ang kanyang buong katawan ay nanginig sa matinding pangingilabot. Ang aksidenteng pumatay sa kanyang anak, ang dahilan ng kanyang pagkawala
ng boses at pagbagsak sa depresyon ay hindi tadhana. Ito ay isang planong pinirmahan ng sarili niyang asawa kapalit ng pera at kapangyarihan. Ang kanyang katahimikan ay biglang napalitan ng isang tahimik na sigaw ng puot na tila nanggagaling sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Tumayo siya sa gitna ng silid. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa isang bagong layunin. Sa labas, sa malayo, nakita niya ang isang pamilyar na sasakyan na nakatigil sa tapat ng sementeryo kung saan nakalibing ang kanyang anak. Isang lalaki ang lumabas, may dalang isang pumpon ng puting bulaklak. Kahit mula sa malayo, kilala niya ang tindig na yon, si Mateo. Ang lalaking tinalikuran niya para kay Zenon ay naroon. Nagdadalamhati para sa batang hindi naman sa kanya, habang ang ama ng bata ay nagdiriwang sa loob ng mansyong binuo mula sa dugo ng sariling anak. Sa sandaling iyon, ang piping digmaan ni Marisol ay hindi na lamang para sa kanyang sarili. Ito ay para sa katarungang matagal nang ipinagkait sa kanya at sa kanyang anak. Ang gabi sa mansyong Alcantara ay balot ng kislap ng mga mamahaling hiyas at ang maalingaw-ngaw na halakhak ng mga negosyante sa ibaba. Ngunit sa itaas na bahagi ng bahay, ang dilim ay tila isang buhay na nilalang na dahan-dahang sumasakal kay Marisol. Habang ang bawat palapag ay yumayanig sa indayog ng klasikal na musika at ang amoy ng mamahaling alak ay humahalo sa halimuyak ng mga bulaklak, si Marisol ay mabilis na kumikilos sa loob ng library ni Zenon. Ang kanyang bawat hakbang sa makapal na alpombra ay walang tunog, kasing tahimik ng isang anino na naghahanap ng katarungan sa gitna ng kuta ng kaaway. Ang recorder na itinago niya sa kanyang dibdib ay tila naglalabas ng init, isang paalala ng malagim na katotohanang natuklasan niya. Ngunit alam niyang hindi sapat ang boses lamang. Kailangan niya ng mga dokumentong magpapatunay sa kasakiman ng kanyang asawa. Sa bawat pagbukas niya ng mga drawer, ang marahang pagdausdos ng kahoy ay tila isang sigaw sa kanyang pandinig na nagpapakaba sa kanyang dibdib. Sa wakas, sa pinakailalim ng isang luma at nakatagong folder, nakita niya ang isang makapal na papel na may selyo ng isang kilalang insurance company. Ang kanyang mga mata ay nanlaki habang binabasa ang mga letra sa ilalim ng malamlam na liwanag ng desk lamp. Isang life insurance policy. Ang halaga ng benepisyo ay sapat na upang makapagtayo ng panibagong gusali. Ngunit hindi iyon ang nagpatigil sa tibok ng kanyang puso. Ang petsa ng dokumento, isang buwan bago ang aksidente, ang tila naging isang malamig na kamay na piga sa kanyang kaluluwa. Ang kanyang anak, ang sanggol na hindi pa man lamang nasisilayan ang liwanag ng mundo, ay ginawan na ng presyo bago pa man ito mawala. Ang bawat sentimo ng yaman ni Zenon ngayon ay may mantsa ng dugo ng sarili niyang anak. Isang matinding pandidirig ang lumukob kay Marisol. Isang pagnanais na sumigaw ng napakalakas upang gisingin ang buong mundo. Ngunit tanging ang pait ng kanyang sariling laway ang nalasahan niya sa kanyang tuyot na lalamunan. Biglang narinig ni Marisol ang marahang pag-ikot ng hawakan ng pinto mula sa labas. Ang bawat segundo ay tila naging isang oras habang mabilis siyang gumapang sa ilalim ng mabigat na lamesang gawa sa mahogany. Isinigsik niya ang kanyang sarili sa madilim na sulok. Ang kanyang tuhod ay bumaon sa matigas na sahig, ngunit wala siyang naramdamang sakit. Ang marahang paglapat ng pinto at ang pagpasok ng dalawang pares ng mga paa ang nagpatigil sa kanyang paghinga. Nakikita niya ang makintab na sapatos ni Zenon at ang matulis na takong ng sapatos ni Ivana na dahan-dahang lumalapit sa kanyang pinagtataguan. I told you, Zenon, kailangan na nating pirmahan yung sale ng Iloilo property. Mainit na ang mga investors. Ang boses ni Ivana ay puno ng pagkainip at kasakiman. Narinig ni Marisol ang marahang pag-upo ni Zenon sa upuang nasa ibabaw mismo ng kanyang ulo. Ang bawat galaw ng upan ay tila isang dagok sa kanyang katauhan. Chill ka lang, babe. Nakita mo naman piridong-pirido na si Marisol. Konting push na lang
at mawawalan na siya ng lakas na lumaban. Sagot ni Zenon bago marinig ang isang malagkit na tunog ng paglalapat ng mga labi. Isang halik na walang pag-ibig, kundi isang transaksyon ng dalawang kaluluwang puno ng dumi. Ang amoy ng alak at sigarilyo mula sa kanila ay tila nanunuot sa ilalim ng lamesa, dahilan upang masuka si Marisol sa tindi ng pandidirig. Ang lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay ay mas masahol pa sa isang halimaw. Sa tindi ng kaba at galit, naramdaman ni Marisol ang isang mabilis na pag-atake ng ubo sa kanyang lalamunan. Ang kanyang buong katawan ay nagsimulang manginig sa pagsisikap na pigilin ang anumang tunog na maaaring magbulgar sa kanya. Nang pagtitiis, kinagat niya ang kanyang ibabang labi ng buong lakas hanggang sa malasahan niya ang malapot at malansang dugo na dumadaloy sa kanyang baba. Ang sakit ay naging kanyang sandata upang manatiling gising at tahimik. Pinilit niyang kontrolin ang bawat hibla ng kanyang kalamnan hanggang sa maging kasing tigas siya ng bato sa ilalim ng dilim. Matapos ang tila walang katapusang minuto ng kanilang pagtatawanan at pagpaplano ng masama, narinig ni Marisol ang muling pagbukas at pagsasara ng pinto. Ang katahimikan ay muling bumalot sa library, ngunit ang kanyang puso ay nanatiling mabilis ang tibok. Dahan-dahan siyang gumapang palabas mula sa ilalim ng lamesa. Ang kanyang buong katawan ay nananakit at ang kanyang labi ay nagdurugo pa rin. Hawak ang insurance policy sa kanyang nanginginig na kamay. Tila nakikita niya ang mukha ng kanyang anak sa bawat letra ng dokumento. Nang akmang tatayo na siya upang tumakas patungo sa kanyang silid, naramdaman niya ang isang malamig na simoy ng hangin mula sa bukas na bintana. Ngunit kasabay nito, isang mabigat at matigas na kamay ang biglang pumatong sa kanyang balikat mula sa likuran. Ang kanyang buong katawan ay nanigas sa matinding takot. Ang kanyang hininga ay naputol sa gitna ng kanyang lalamunan. Sa gitna ng dilim ng silid, kung saan tanging ang liwanag ng buwan ang nagbibigay ng anino, dahan-dahan siyang lumingon. Ang kanyang mga mata ay nanlaki nang makita ang mukha ng lalaking naroon, si Mateo. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot at determinasyon, habang ang kanyang daliri ay nakatapat sa kanyang mga labi. Hudyat na huwag gagawa ng anumang ingay. Sa bawat paghawak sa kamay na dati ay punong-puno ng pangarap, tanging ang gaspang ng mga sugat na lamang ang natitira na nagpapaalala sa isang malupit na katotohanan. Inilagay ni Mateo ang kanyang daliri sa sariling mga labi, isang hudyat na humihiling ng ganap na katahimikan habang ang kanyang kabilang kamay ay marahang nakaalalay sa nanginginig na balikat ni Marisol. Ang init ng kanyang palad ay tila isang kuryenteng gumising sa namamanhid na pakiramdam ng babae. Hindi makapagsalita si Marisol. Ang kanyang mga mata ay nananatiling malaki sa gulat. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, ang takot ay dahan-dahang napapalitan ng isang pamilyar na kapanatagan. Dahan-dahan silang lumabas sa bukana ng bintana. Ang marahang pagtapak nila sa damuhan ng hardin ay halos hindi lumilikha ng anumang ingay. Kasing pino ng pagdausdos ng sutla sa balat. Nang makarating sila sa ilalim ng malalagong sanga ng bougainvillea, kung saan ang dilim ay mas malalim at ang bango ng mga bulaklak ay mas matapang, doon lamang binitawan ni Mateo ang kanyang pagkakahawak. Tiningnan ng lalaki ang mukha ni Marisol sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan. Ang kanyang puso ay parang pinipiga nang makita ang sugat sa labi ng babae at ang mga pasa sa kanyang braso na bahagyang nakalabas sa suot na uniforme ng katulong. Marisol, I've been looking for a way to get close to you for weeks. Patawad kung ngayon lang ako nakarating. Ang bulong ni Mateo ay puno ng pagsisisi at matinding pag-aalala. Hindi ko akalaing hahantong sa ganito ang lahat. I saw you from the gate and I knew I had to find a way in. Hindi makatugon si Marisol sa pamamagitan ng salita, ngunit ang kanyang mga kamay ay mabilis na kumilos. Inabot niya kay Mateo ang lukot-lukot na insurance policy
na nakuha niya mula sa library. Ang bawat paghinga ni Marisol ay mabigat. Ang kanyang dibdib ay mabilis na tumataas at bumababa habang hinihintay ang reaksyon ng lalaki. Binasa ni Mateo ang dokumento gamit ang liwanag mula sa kanyang cellphone. Ang bawat salitang kanyang nababasa ay nagpapakunot sa kanyang noo hanggang sa ang kanyang panga ay maging matigas sa tindi ng galit. Hayop siya. Ginawa niyang negosyo ang buhay niyo. Ang boses ni Mateo ay nanginginig sa puot. Marisol, listen to me carefully. Bilang abogado mo at bilang kaibigan mo, hindi ko hahayaang matapos ito ng ganito lang. Pero kailangan natin ng mas matibay na ebidensya. Ang dokumentong ito ay simula pa lamang. Kinuha ni Mateo mula sa kanyang bulsa ang isang maliit na kahon na pelus. Sa loob nito ay may ilang piraso ng mamahaling alahas, isang brooch na may hugis ng bulaklak at ilang butones na tila gawa sa perlas. Huwag mong ituturing na dekorasyon lang ang mga ito. These are high-definition recording devices. Nakatago ang mga kamera sa gitna ng mga hiyas. Isuot mo ang brooch na ito tuwing magsisilbi ka sa kanila. Ang mga butones naman, ilagay natin sa mga damit ni Zenon at Ivana. Kung may pagkakataon ka, dahan-dahang kinuha ni Mateo ang kamay ni Marisol. Ang bawat daliri ng babae na dati ay kasing lambot ng tela ng Iloilo ay mayroon na ngayong mga paltos at sugat. Mula sa pagtatrabaho sa mansyon, ang sandali kung saan ang dalawang kaluluwang matagal nang pinaghiwalay ng tadhana ay muling nagtagpo sa gitna ng isang madugong labanan. Inilapit ni Mateo ang kamay ni Marisol sa kanyang muka. Ang marahang pagdampi ng kanyang balat sa mga sugat ng babae ay puno ng paggalang at pangako. Hindi ka na mag-iisa sa laban na ito, Marisol. I promise you. Dadaan tayo sa butas ng karayom. Pero hihabiin natin ang katarungang nararapat sa iyo at sa anak mo. Ang pangako ni Mateo ay tila isang mainit na kumot na bumabalot sa nanlalamig na katawan ni Marisol. Ang kanyang mga luha ay muling pumatak. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito dahil sa takot, kundi dahil sa pag-asa na muli niyang nasumpungan. Biglang narinig ang isang marahas na pagbukas ng pinto mula sa balkonahe sa itaas. Ang bawat hakbang ng isang tao sa kahoy na sahig ay lumilikha ng mabigat na tunog na tila nagbabanta sa kanilang kinaroroonan. Ang liwanag ng isang flashlight ay nagsimulang gumala sa paligid ng hardin. Ang bawat sinag nito ay tila isang matalim na mata na naghahanap ng anumang kahina-hinala. Marisol, nasaan ka na namang babae ka? Hindi pa tapos ang mga ligpitin sa kusina. Ang tinig ni Doña Esmeralda ay pumailan lang sa hangin, puno ng yamot at kawalan ng pasensya. Ang liwanag ng flashlight ay dahan-dahang lumalapit sa direksyon ng mga bougainvillea kung saan nakatago sina Marisol at Mateo. Napahawak si Marisol sa baro ni Mateo. Ang kanyang kaba ay tila isang ibong nagpupumiglas sa loob ng kanyang dibdib. Isang maling galaw lamang at ang lahat ng kanilang pinaghirapan ay mawawala sa isang iglap. Ang liwanag ay tumama na sa mga dahon sa harap mismo ng kanilang mukha na nagbibigay ng matalim na anino sa kanilang mga anyo. Habang ang boses ng kanyang biyenan ay papalapit ng papalapit, isang tanong ang nanatiling nakabitin sa isipan ni Marisol. Magagawa ba niyang bumalik sa kanyang impyerno nang hindi nagiiwan ng bakas? O ang gabing ito ang magiging huling pagkakataon na makakasama niya ang lalaking tanging naniniwala sa kanyang tinig? Ang bawat hibla ng hablon ay tila mga ugat na nag-uugnay kay Marisol sa kanyang nakaraan. Isang pamana ng dugo at pawis na ngayon ay dahan-dahang kinakatay ng kasakiman ng taong pinakaminahal niya. Sa loob ng malawak na opisina ni Zenon, ang amoy ng mamahaling tabako at bagong katad na upuan ay tila sumasakal kay Marisol habang naglalakad siya dala ang tray ng merienda. Nakaupo si Zenon sa harap ng dalawang lalaking nakasuot ng barong, mga dayuhang mamumuhunan na may malamig na tingin. Sa tabi ni Zenon, si Ivana ay parang isang reynang nakasuot ng telang seda. Ang kanyang mga daliri
ay mapaglarong humahaplos sa gilid ng isang makapal na kontrata. This is the final draft, Senon. Kapag napirmahan mo na ito, ang Hablon Mill sa Iloilo ay hindi na pag-aari ng mga De La Vega. Magiging bahagi na ito ng ating bagong condominium project. Ang boses ng isang investor ay tila isang hatol ng kamatayan sa pandinig ni Marisol. Ang kanyang mga kamay ay nanginig, dahilan upang ang mga tasa ng kape ay lumikha ng isang mahinang tunog ng pag-untog sa tray na tila isang babala. Dahan-dahan niyang inilapag ang isang maliit na sobre sa harap ni Senon, isang sulat na buong magdamag niyang isinulat, puno ng pagsamo at mga alaala ng kanyang yumaong ina na siyang nagtatag ng syongdet. Hindi niya kayang magsalita, kaya ang bawat letra sa papel ang nagsisilbi niyang tinig. Binuksan ni Senon ang sobre, binasa ito ng mabilis, at pagkatapos ay tumawa ng may halong panghahamak. "Babe, look at this. Marisol is still clinging to this old, dusty factory." Sabi niya, ito raw ang kaluluwa ng pamilya nila. Marahas niyang nilamukos ang papel at itinapon ito sa basurahan sa tabi ng kanyang paa. "Marisol, ang kaluluwa ay hindi nakakapagbayad ng utang. Ang kailangan natin ay pera, hindi mga lumang habihan na inuamag na." Si Ivana ay humalakhak, isang tunog na kasing talim ng basag na bubog. "Correct ka dyan, Senon. Why keep a relic when you can build an empire? Go back to the kitchen, Marisol. Baka doon, may mahanap ka pang telang pwede mong gawing basahan." Ang bawat salita ay tila latigo na humahampas sa dangal ni Marisol. Tumalikod siya. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo dahil sa nagbabadyang luha. Ngunit sa halip na lumabas, nagkunwari siyang nag-aayos ng mga gamit sa kabilang dulo ng silid. Ang brooch na ibinigay ni Mateo na nakatago sa ilalim ng kwelyo ng kanyang uniforme ay dahan-dahang uminit. Alam niyang ang bawat salitang binitawan ng mga ito ay naitatala na ng maliit na kamera. Nang umalis ang mga investor at naiwan sina Ivana at ang accountant ng kumpanya, ang kapaligiran ay biglang nagbago. Ang marahang pagsasara ng pinto ay naging hudyat ng simula ng kanilang totoong plano. Si Marisol ay nanatiling nakatago sa likod ng malaking bookshelf. Ang kanyang paghinga ay kasing pino ng hangin. "Nakahanda na ba ang mga dummy accounts?" tanong ni Ivana sa accountant. Ang kanyang boses ay wala na ang tamis, kundi puno na ng bangis. "Gusto ko, bago pa malaman ng Board of Directors ang benta ng Iloilo property, na ilipat na ang kalahati ng pondo sa account natin sa Singapore. Si Senon ang pipirma, pero tayo ang kukuha ng kabuuan." "Don't worry, Ma'am Ivana. Ang accountant na ito ay alam ang bawat butas sa batas. Itatala natin ito bilang losses sa construction materials. Si Marisol ang gagawin nating scapegoat kapag may nag-audit." Sagot ng accountant habang naglalabas ng isang flash drive. Ang puso ni Marisol ay tila sasabog sa tindi ng kaba at galit. Ang mga taong ito ay hindi lamang magnanakaw ng yaman, kundi magnanakaw din ng dangal. Mabilis siyang lumabas ng silid nang hindi napapansin. Ang kanyang mga paa ay tila lumilipad sa sahig ng pasilyo. Pagdating niya sa kanyang maliit na bodega, sinarado niya ang pinto at dahan-dahang naupo sa sahig. Inilabas niya mula sa kanyang bulsa ang isang maliit na piraso ng telang hablon na gawa sa gintong sinulid. Ang huling pirasong nakuha niya bago sirain ni Senon ang kanyang mga pangarap. Ipinahid niya ito sa kanyang mga luha. Ang gaspang at lambot ng tela sa kanyang balat ay tila isang yakap mula sa kanyang ina. Ang sandaling ang sakit ay naging apoy, at ang bawat patak ng luha ay naging panunumpa na hindi niya hahayaang magtagumpay ang kasamaan. Dahan-dahan niyang kinuha ang kanyang luma, ngunit maayos pang laptop. Ikinabit niya ang brooch sa port nito. Ang screen ay unti-unting nagpakita ng malinaw na video. Ang mukha ni Ivana habang nagpaplano ng pagnanakaw. Ang boses ng accountant na bumubuo ng krimen. Ang kanyang nanginginig na mga daliri ay huminto sa ibabaw ng send button
Ang kanyang target ay si Mateo. Ngunit bago pa niya maipindot ang button, isang marahas na pagkatok sa pinto ang bumasag sa katahimikan ng bodega. Ang bawat hampas sa kahoy ay tila isang babala na ang kanyang lihim ay maaaring natuklasan na. Marisol, alam kong nandyan ka sa loob. Buksan mo ito kung ayaw mong ipasira ko ang pintong ito. Ang boses ni Zenon ay puno ng paghihinala at matinding galit. Ang liwanag sa ilalim ng pinto ay nagpakita ng anino ng kanyang asawa na tila isang dambuhalang handang sumila. Ang kaba ni Marisol ay umabot sa kanyang lalamunan. Kung mahuhuli siya ni Zenon na may hawak na ebidensya, hindi lamang ang syongdet ang mawawala sa kanya, kundi pati na rin ang huling pagkakataon na makuha ang katarungan. Sa gitna ng nagngangalit na tinig ng kanyang asawa, isang tanong ang nanatiling nakabitin sa hangin. Magagawa ba niyang isalba ang ebidensya bago pa tuluyang gumuho ang kanyang tanging kanlungan? Ang bawat hampas ng palad ni Zenon sa kahoy na pinto ay tila isang babala ng paparating na unos, isang marahas na pag-uga na nagpayanig sa buong bodega at sa natitirang tatag ni Marisol. Mabilis niyang isinara ang kanyang laptop. Ang marahang paglapat ng screen sa keyboard ay tila isang huling hininga bago ang ganap na katahimikan. Isiniksik niya ito sa ilalim ng mga tumpok ng lumang telang hablon, ang mga sinulid na gawa sa pinaghalong sipayo at alaala ang nagsilbing tanging panangga niya sa panganib. Nang sa wakas ay mapagbuksan niya ang pinto, ang galit sa mga mata ni Zenon ay tila isang apoy na handang tumupok sa lahat. Anong ginagawa mo rito? Bakit ang tagal mong magbukas? Ang bulyaw nito habang pilit na sumisilip sa loob ng madilim na silid. Ang amoy ng alak at mamahaling sigarilyo ay humahalo sa alikabok ng bodega. Isang kombinasyong nagpabaligtad sa sikmura ni Marisol. Simula bukas, maghanda ka. It's the 10th anniversary of Alcantara Construction. Isang malaking party ang gaganapin dito sa mansyon. At ikaw, itinuro niya ang dibdib ni Marisol nang may pandidiri. Isuot mo ang pinakamaluma at pinakamalinis mong uniforme ng katulong. Gusto kong makita ng lahat ng mga dati nating kaibigan kung nasaan na ang kinalalagyan mo ngayon. You will serve Ivana and my guests all night long. Hindi kumibo si Marisol. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa sahig, habang ang kanyang puso ay dahan-dahang pinipiga sa tindi ng insulto. Ang pagpapakitang tao ni Zenon ay wala ng hangganan. Nais niyang gamitin ang anibersaryo ng kumpanyang binuo ni Marisol upang tuluyan itong hiyain sa harap ng buong mundo. Nang makaalis si Zenon, dahan-dahang lumabas si Marisol mula sa bodega upang tapusin ang kanyang mga gawaing bahay. Sa dulo ng pasilyo, nakita niya si Ligaya na tila balisa at palingon-lingon. Nang makalapit ang bata, mabilis nitong iniabot ang isang puting sobre na may selyo ng isang kilalang ospital sa Maynila. Ma'am, nakuha ko po ito sa basurahan ni Ma'am Ivana kanina. Akala ko po ay mahalaga. Bulong ni Ligaya bago mabilis na tumakas patungo sa kusina. Pumasok si Marisol sa banyo at nanginginig na binuksan ang sobre. Ang bawat salitang nakasulat sa dokumento ay tila mga titik ng apoy na tumutupok sa malaking kasinungalingan ni Zenon at Ivana. Medical Certificate, Ivana Soriano. Result? Infertility due to prior surgery. Ang petsa ay 3 taon na ang nakalilipas. Ang lahat, ang pagbubuntis, ang pag-asa ng isang tagapagmana, ang dahilan ng pagpapahirap kay Marisol ay isang dambuhalang huwad. Ang tanging nararamdaman ni Marisol sa sandaling iyon ay isang malamig na kapayapaan. Ang katotohanan ay narito na, hawak ng kanyang nanginginig na kamay. Sa kalagitnaan ng gabi, kinuha ni Marisol ang mga gintong sinulid na lihim na dinala ni Lola Belen. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng isang maliit na kandila, nagsimula siyang manahi. Ang bawat tusok ng karayom sa telang ginto ay tila isang panalangin para sa katarungan. Ang bawat hila ng sinulid ay isang hakbang patungo sa kanyang paglaya. Hindi lamang siya bumubuo ng isang Filipiniana, bumubuo siya ng isang baluti.
Ang bawat hibla ng tela ay nagdadala ng bigat ng kanyang mga luha at ang talas ng kanyang determinasyon. Ang boses na kinuha sa kanya ay dahan-dahang lumilipat sa kanyang mga kamay, hinahabi ang isang bukas na hindi na kailanman magiging anino. Ngunit ang katahimikan ng gabi ay biglang binuwag ng isang marahas na tunog ng pagbukas ng pinto ng kanyang silid. Pumasok si Ivana, ang kanyang muka ay puno ng hinala at ang kanyang mga mata ay nagniningning sa galit. I knew it. Hindi ka lang basta naglilinis dito, Marisol. Sigaw niya habang hinalughog ang mga gamit ni Marisol. Ang marahang pagbagsak ng mga tela at gamit sa sahig ay tila mga dagok sa dibdib ng babaeng manghahabi. Biglang huminto si Ivana. Ang kanyang tingin ay napako sa isang maliit na bagay na nakatago sa gilid ng salamin ni Marisol. Ang brooch na ibinigay ni Mateo na naiwan niyang nakalabas dahil sa pagmamadali kanina. Ang kislap ng hiya sa gitna ng dilim ay tila isang matalim na mata na nakatingin sa kanila. Dahan-dahang kinuha ni Ivana ang brooch, ang kanyang mga kuko ay kumayod sa metal na bahagi nito. Ano ito? This looks too expensive for a maid like you. Ang boses ni Ivana ay bumaba sa isang mapanganib na bulong. Inilapit niya ang brooch sa kanyang mukha. At doon, sa gitna ng mga hiyas, nakita niya ang maliit na lens ng kamera na nakatago. Isang kamera? So lahat ng ito, lahat ng ginagawa namin sa bahay na ito, pinapanood mo kami. Ang takot sa mga mata ni Ivana ay biglang napalitan ng isang malupit na determinasyon. Tumingin siya kay Marisol nang may ngiting kasing pait ng lason. Chenon! Chenon, halika rito. Ang piping asawa mo, espiya sa sarili nating bahay. Ang sigaw ni Ivana ay pumailan lang sa buong mansyon. Bumasag sa huling pagkakataon ng katahimikan ni Marisol. Sa sandaling iyon, ang lahat ng plano ni Marisol ay tila nakasalalay sa isang napakanipis na sinulid na handa ng maputol. Ang bawat segundo ay tila isang patalim na dahan-dahang humihiwa sa hangin. Ginagawang mahirap ang bawat paghinga ni Marisol sa loob ng maliit at masikip niyang silid. Nakatayo si Ivana sa kanyang harapan. Ang mga mata nito ay nagniningning sa galit at tagumpay habang mahigpit na hawak ang gintong brooch na may nakatagong kamera. Ang kislap ng mga hiya sa ilalim ng bumbilya ay tila nanunuya kay Marisol, isang tahimik na saksi sa pagkabigo ng kanyang mga plano. Akala mo ba ay mas matalino ka sa akin, Marisol? Akala mo ba ay mananatili kang anino na nanonood sa bawat galaw namin? Ang boses ni Ivana ay puno ng kamandag, isang mapanganib na bulong na bumasag sa katahimikan ng gabi. Biglang lumapit ang babae at marahas na hinawakan ng panga ni Marisol. Pilit itong iniharap sa kanya. You're just a broken, silent woman. Isang basahan na pinulot lang ni Zenon sa Iloilo. Sino ang maniniwala sa'yo? Kahit may video ka pa, sino ang pakikinggan nila? Ang reyna ng mansyong ito? O ang piping katulong na nabaliw na dahil sa pagkawala ng anak? Ang marahas na pagdampi ng palad ni Ivana sa pisngi ni Marisol ay lumikha ng isang matalim na tunog na umalingaw-ngaw sa apat na sulok ng silid. Ang hapdi ay gumuhit sa balat ni Marisol, ngunit sa halip na yuko at takot, isang kakaibang lakas ang nanahan sa kanyang mga mata. Ang sandaling ang takot ay tuluyan ng pinalitan ng isang matigas na determinasyon. Tinitigan niya si Ivana ng diretso sa mga mata, isang titig na walang tinog, ngunit nagsusumigaw ng lahat ng katotohanang alam niya. Ang kanyang katahimikan ay naging isang pader na hindi kayang tibagin ng anumang sampal o panlalait. Ano? Bakit hindi ka lumaban? Bakit hindi ka sumigaw? Ang yamot ni Ivana ay lalong tumindi nang hindi siya makakita ng takot sa mukha ni Marisol. Akman niyang itatapon ang brooch sa sahig upang durugin ito nang biglang makarinig sila ng isang malakas na pagbagsak ng mga kagamitang gawa sa bakal mula sa pasilyo. Ang tunog ng mga bumagsak na tray at kutsara ay tila isang pagsabog na bumasag sa tensyon sa loob ng silid. Ma'am Ivana,
Sir Zenon, tulong po! Ang sigaw ni Ligaya ay pumailan lang mula sa labas, puno ng pekeng kaba at takot. Ang marahas na pagbukas ng pinto ng silid ni Marisol ay sumunod. At pumasok si Zenon na may madilim na mukha, tila nagising mula sa isang mahimbing na tulog. Anong kaguluhan ito? Ang bulyaw ni Zenon habang tinitingnan ang magulong ayos ng silid at ang brooch na hawak ni Ivana. Agad na nagbago ang anyo ni Ivana. Mula sa isang halimaw, naging isang biktima siya sa isang iglap. Yumakap siya kay Zenon. Ang kanyang mga balikat ay dahan-dahang yumayanig sa isang kunwaring pag-iyak. Zenon, look! Marisol is spying on us. May kamera siyang itinago sa brooch na ito. Natatakot ako. Baka kung ano pang gawin niya sa akin at sa baby natin. Ang sumbong ni Ivana habang itinuturo ang nananahimik na si Marisol. Tiningnan ni Zenon si Marisol nang may matinding pandidiri. Isang tingin na mas masakit pa sa anumang sampal na natanggap niya. Lumapit ang lalaki at kinuha ang brooch mula kay Ivana bago ito marahas na itinapon sa bintana, kung saan ito ay dahan-dahang lumipad patungo sa kadiliman ng hardin sa ibaba. Ang huling pag-asa ni Marisol na makuha ang video footage ay tila sumama sa pagbagsak ng hiyas na yon sa damuhan. Sobra na ang kabaliwan mo, Marisol. I kept you here out of pity. Pero traidor ka pala. Ang boses ni Zenon ay kasing lamig ng kamatayan. Guard, halika rito. Sa loob ng ilang sandali, dalawang lalaking nakasuot ng uniforme ang pumasok sa silid. Dalhin niyo siya sa bodega sa likod ng garahe. Ilock niyo ang pinto. Ayaw kong makita ang mukha niya bukas sa party. Doon siya mananatili hanggang sa matapos ang anibersaryo ng kumpanya. Hinawakan ng mga guard ang magkabilang braso ni Marisol. Ang bawat paghatak nila ay marahas at walang pakundangan. Habang hinihila siya palabas ng kanyang silid, nakita ni Marisol si Ligaya na nakatayo sa isang sulok. Ang mga mata ng bata ay puno ng luha at paghingi ng paumanhin. Alam ni Marisol na ginawa lamang ni Ligaya ang ingay upang pigilan si Ivana sa pananakit sa kanya. Kahit na ang kapalit nito ay ang kanyang pagkakulong, ang marahang pagkaladkad sa kanya sa semento ng garahe, at ang pagpasok sa madilim at maalikabok na bodega ay tila isang paglalakbay patungo sa kailaliman ng lupa. Nang marinig niya ang mabigat na paglapat ng bakal na pinto at ang pag-ikot ng susi mula sa labas, ang katahimikan ay naging ganap. Walang bintana, walang liwanag, tanging ang amoy ng lumang kahoy at ang lamig ng semento ang kanyang kasama. Naupo si Marisol sa isang sulok. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang humaplos sa kanyang bulsa. Doon, nakatago ang isang maliit na bagay na hindi nahanap ni Ivana sa gitna ng kaguluhan. Ang medical certificate na nagpapatunay na baog ang kabit ng kanyang asawa. Habang ang dilim ay bumabalot sa kanya, isang tanong ang nanatiling nakabitin sa kanyang isipan. Kasing talim ng isang karayom. Paano siya makakalabas sa nakakandadong bodegang ito upang harapin ang mga kaaway sa gitna ng kanilang pinakamalaking pagdiriwang bukas? Ang bawat sandali ng katahimikan sa loob ng madilim na bodega ay tila isang mahabang prosesyon ng mga alaala. Ngunit sa labas, ang mansyong Alcantara ay nagpupumiglas sa ingay ng tagumpay na nakabase sa lalong lumalalim na kasinungalingan. Mula sa malayo, naririnig ni Marisol ang mahinang himig ng orkestra, ang marahang indayog ng klasikal na musika na tumatagos sa mga dingding. Isang paalala na ang ika-10 anibersaryo ng kumpanyang kanyang binuo ay nagsisimula na nang wala siya. Sa gitna ng kadiliman, isang pamilyar na tunog ang bumasag sa kanyang pag-iisa. Ang marahang pag-ikot ng susi sa kinakalawang na trangka ng bakal na pinto ay lumikha ng isang matalim na huni na sinundan ng dahan-dahang pagdausdos ng pinto sa semento. Ang liwanag mula sa labas ay tila isang matalim na kidlat na gumuhit sa sahig. Isang anino ang lumitaw sa bukana. Si Mateo, kasama si Lola Belen, na may hawak na isang malaking balutan ng tela. Marisol, anak,
oras na. Ang bulong ni Lola Belen habang mabilis na lumalapit. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa kaba, ngunit puno ng pagmamahal. Inilabas niya mula sa balutan ang gintong Filipiniana na buong magdamag na hinabi ni Marisol. Ang bawat hibla ng gintong hablon ay tila kumikinang sa dilim, naglalabas ng sariling liwanag na tila nagmumula sa espiritu ng mga ninuno ni Marisol sa Iloilo. Sa tulong ni Mateo, mabilis na nagpalit ng kasuotan si Marisol sa likod ng mga lumang kagamitan. Ang marahang paglapat ng gintong tela sa kanyang balat ay tila isang mainit na yakap, isang baluting nagbibigay sa kanya ng lakas na matagal nang nawala. Inayos ni Lola Belen ang kanyang buhok at sa huling pagkakataon, tiningnan siya ni Mateo nang may matinding paghanga at pangako. "You look like a queen, Marisol. Ang katarungan ay nasa panig mo ngayong gabi. Handa na ang lahat sa control room." Samantala, sa loob ng malawak na Alcantara Hall, ang bawat sulok ay puno ng mga kilalang tao sa lipunan. Nakatayo si Zenon sa gitna ng entablado, nakasuot ng mamahaling tuksido, habang sa tabi niya ay si Ivana na nagpapakitang gilas sa kanyang sutlang gown. Ang kanyang kamay ay tila may pagmamalaking nakahawak sa kanyang huwad na tiyan. Ang halimuyak ng mamahaling pabango at ang kinang ng mga chandelier ay tila nagtatago sa baho ng kanilang mga lihim. Tonight, as we celebrate 10 years of excellence, I want to introduce the new face of Alcantara Construction. Ang boses ni Zenon ay umalingaw-ngaw sa mga speaker, puno ng pagmamalaki. "And the woman who will carry the future of my legacy." Bago pa man matapos ni Zenon ang kanyang pangungusap, ang malalaking pintuan ng hall ay dahan-dahang bumukas. Ang bawat mata sa loob ng silid ay napabaling sa bukana. Doon, nakatayo si Marisol. Ang kanyang gintong Filipiniana ay tila isang naglalakad na apoy sa gitna ng karamihan. Ang bawat hakbang niya sa makintab na sahig ay lumikha ng isang mabigat at matatag na tunog, kasing lakas ng tibok ng isang pusong muling nabuhay. Ang katahimikan ay naging ganap, kahit ang musika ay tila tumigil sa paghinga. Umakyat si Marisol sa entablado nang may dangal na hindi kayang bayaran ng anumang yaman. Tiningnan niya si Zenon ng diretso sa mga mata at pagkatapos ay bumaling kay Ivana. Ang takot sa mukha ng dalawa ay tila isang sining na pinapanood ng lahat. Dahan-dahang itinaas ni Marisol ang kanyang kamay patungo sa mikropono. Ang kanyang lalamunan ay tila naglalabas ng init. Ang harang na matagal nang nagpatahimik sa kanya ay dahan-dahang gumuho sa tindi ng kanyang determinasyon. Tapos na ang pagpapanggap. Ang boses ni Marisol ay pumailan lang sa buong hall. Hindi ito ang boses ng isang biktima. Ito ay isang boses na kasing linaw ng kristal at kasing talas ng ginto. Ang bawat tao sa silid ay tila nabato sa gulat. Ang babaeng akala ng lahat ay tuluyan ng nawala sa katinuan ay nagsasalita ng may kapangyarihan. Ang anibersaryong ito ay hindi para sa tagumpay ng kumpanya, kundi para sa paglalantad ng katotohanang matagal ninyong ibinaon sa limot. Sa gitna ng pagkagulantang ng lahat, ang malaking digital screen sa likuran ni Marisol ay biglang nagbago. Ang marahang pag-click ng mouse mula sa control room ni Mateo ay nagpakita ng unang video. Ang mukha ni Ivana habang dahan-dahang tinatanggal ang kanyang silikon na tiyan sa loob ng banyo. Ang bulungan ng mga bisita ay tila isang mabilis na agos ng tubig na bumabalot sa silid. Ngunit hindi pa doon natatapos ang lahat. Ang susunod na lumabas ay ang video ni Zenon sa library. Ang kanyang sariling tinig na umaamin sa pagputol ng preno ng sasakyan na pumatay sa kanilang anak. Ang bawat salita ni Zenon na nanggagaling sa mga speaker ay tila mga dagok na dumudurog sa kanyang sariling pagkatao sa harap ng lahat. Ang mukha ni Zenon ay naging kasing puti ng papel, habang si Ivana ay tila isang ibong nagpupumiglas sa gitna ng isang bitag. "You killed my child for insurance money, Zenon." Ang boses ni Marisol ay naging mas malalim, puno ng pait at katarungan. "And you, Ivana, you used a fake life to steal my place. Ngayong gabi,
Ang hablon na hinabinyo mula sa kasinungalingan ay tuluyan ng naputol. Isang maras na tunog ng pagbagsak ng baso ang bumasag sa katahimikan habang ang mga bisita ay nagsimulang maglikha ng kaguluhan. Ngunit sa gitna ng ingay, isang pangkat ng mga lalaking nakasuot ng barong at may hawak na mga warrant of arrest ang dahan-dahang pumasok mula sa likuran. Ang liwanag ng mga kamera ng media na lihim na inimbitahan ni Mateo ay nagsimulang kislap-kislap sa mukha ng mga salarin. Sa gitna ng nagngangalit na emosyon, si Zenon ay biglang tumalon patungo kay Marisol. Ang kanyang mukha ay puno ng desperasyon at huling tangka ng pananakit. Ngunit bago pa man niya mahawakan ng asawa, isang malakas na kamay ang humarang sa kanya. Si Mateo ay nakatayo sa harap ni Marisol, isang baluti, laban sa huling hininga ng halimaw, habang ang mga pulis ay dahan-dahang lumalapit upang pusasan si Zenon at Ivana. Ang paningin ni Marisol ay napako sa isang tao sa dulo ng hall, isang matandang lalaki na may hawak na isang itim na folder, isang dokumentong hindi kasama sa plano ni Marisol at Mateo. Ang kanyang paglalakad patungo sa entablado ay tila nagdadala ng isang bagong pasabog na hihigit pa sa mga video na ipinakita. Isang huling revelasyon ang nakatakdang lumabas, isang lihim na maaring tuluyang magpabagsak hindi lamang kay Zenon, kundi sa buong pangalan ng mga Alcantara. Ang katarungan ay hindi lamang isang salita na isinisigaw sa gitna ng lansangan. Ito ay isang tahimik na agos ng katotohanan na unti-unting lumulunod sa mga pusong binuo mula sa kasinungalingan. Sa loob ng nagkakagulong hall, kung saan ang bawat sulok ay puno ng bulungan at ang kislap ng mga lente ng kamera ay tila mga kidlat na nagbabadya ng katapusan. Ang paglapit ng matandang lalaking may hawak na itim na folder ay nagbigay ng isang panibagong bigat sa atmosfera. Siya'y si Attorney Salgado, ang matagal ng katiwala ng pamilya de la Vega sa Iloilo. Ang kanyang bawat hakbang patungo sa entablado ay may dalang awtoridad na tila nagpapatahimik sa ingay ng karamihan. Nang makarating siya sa harap ni Zenon, na ngayon ay hawak na ng 2 pulis, dahan-dahan niyang binuksan ang folder. Ang marahang pagdausdos ng mga papel sa ibabaw ng lamesa ay tila isang hatol na hindi na mababago ng anumang kapangyarihan. Hindi lamang ang insurance money ang ninakaw mo, Zenon. Ang boses ni Attorney Salgado ay malalim at puno ng kapaitan. Natuklasan namin sa aming audit na ginamit mo ang Hablon Mill hindi para sa produksyon, kundi bilang isang front para sa iyong mga ilegal na transaksyon sa labas ng bansa. Ang pirma ni Don Ricardo de la Vega, ang ama ni Marisol, ay pineke mo sa mga dokumentong ito 3 taon matapos siyang pumanaw. Hindi mo lang binenta ang siyong debt, dinungisan mo ang pangalan ng mga taong nagtiwala sa iyo. Ang bawat salita ni Attorney Salgado ay tila isang malakas na sampal sa pagkatao ni Zenon. Ang lalaking dati ay puno ng yabang ay dahan-dahang napaluhod sa sahig. Ang kanyang tuksido ay nagusot at ang kanyang buhok ay nagulo sa gitna ng desperasyon. Sa kabilang banda, si Ivana ay nagsimulang magwala. Ang kanyang matitinis na sigaw ay humalo sa tunog ng pagkakaladkad ng mga silya. Sinubukan niyang tumakbo patungo sa exit, ngunit dahil sa haba ng kanyang sutlang gown at sa bigat ng kanyang sariling kaba, siya ay nadapa sa gitna ng pasilyo. Ang huwad na tiyan na silikon ay tumalsik mula sa kanyang kasuotan, gumulong sa harapan ng mga bisita na parang isang basurang wala ng silbi. Marisol, maawa ka. Para sa ating anak, patawarin mo ako. Ang pagsamo ni Zenon ay pumailan lang sa hall, isang tunog na kasing pait ng lason. Ang kanyang mga kamay, na ngayon ay nakakandado na sa loob ng malamig, at matigas na bakal ng posas ay nakataas patungo sa kanyang asawa. Lumapit si Marisol sa kanya. Ang kanyang gintong Filipiniana ay tila naglalabas ng sariling liwanag sa gitna ng kadiliman ng kalooban ni Zenon. Tinitigan niya ang lalaki ng may halong awa at determinasyon. Ang sandaling ang biktima ay naging hukom ng sariling tadhana. Yumuko siya ng bahagya. Ang kanyang boses ay nanatiling matatag at malinaw.
Ang utang na loob ay binabayaran ng pasasalamat, Zenon. Hindi ng dugo ng sariling anak. Huwag mong gamitin ang pangalan ng bata sa iyong mga kasalanan. Wala kang karapatang tawagin siyang anak matapos mo siyang gawing puhunan sa iyong kasakiman. Ang bawat salita ni Marisol ay tila isang matalim na karayom na tumatagos sa huling hibla ng dangal ni Zenon. Simula ngayong gabi, ang pangalang Alcantara ay mawawala na sa aking buhay, kasabay ng iyong mga kasinungalingan. Biglang lumitaw si Doña Esmeralda mula sa karamihan. Ang kanyang mukha ay puno ng galit at pilit na pagtatanggol sa kanyang anak. Marisol, wala kang utang na loob. Lahat ng ito ay dahil sa amin. Kung hindi dahil sa pamilya namin, wala kang kinalaman sa lipunang ito. Bulyaw ng matanda habang pilit na inaabot ang braso ni Marisol. Ngunit hindi natinag si Marisol. Hinarap niya ang kanyang biyenan nang may ngiti ng pagpapalaya. Ang lipunang ito, Doña Esmeralda, ay binuo ko gamit ang pawis at yaman ng aking pamilya. Kayo ang nakatira sa ilalim ng aking bubong. Kayo ang kumakain sa aking hapag. Ang tanging utang na loob na mayroon sa bahay na ito ay ang utang nyo sa bawat hibla ng telang aking hinabi. Sa isang huling marahas na paghatak ng mga pulis, si Zenon at Ivana ay tuluyan ng inilabas ng hall. Ang bawat hakbang nila sa semento ng labas ay sinundan ng mga kislap ng kamera at ang mapanuring tingin ng mga taong dati ay tinitingala sila. Ang kanilang pagbagsak ay naging ganap, isang mantsa sa kasaysayan ng lungsod na hindi na kailanman mabubura. Nang muling bumalik ang katahimikan sa hall, lumapit si Mateo kay Marisol. Dahan-dahan niyang inabot ang isang maliit na susi na gawa sa tanso, ang susi ng Hablon Mill sa Iloilo na nakuha muli mula sa mga ilegal na dokumento. Ang bawat pagdampi ng metal sa palad ni Marisol ay tila isang muling pagkabuhay ng kanyang espiritu. It's over, Marisol. Ang pangarap mo ay ligtas na. Bulong ni Mateo, ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga at isang damdaming matagal na niyang itinatago. Tiningnan ni Marisol ang susi at pagkatapos ay tumingin siya sa malayo. Tila nakikita ang pagsikat ng araw sa mga dalampasigan ng Iloilo. Ang kanyang puso ay hindi na punong-puno ng galit. Sa halip, ito ay nagsisimula ng punuin ng isang bagong pag-asa. Ang kanyang boses ay muling nagbalik, hindi lamang upang magsalita, kundi upang muling mangarap at bumuo ng isang bukas na malaya mula sa bawat anino ng nakaraan. Ang bawat dulo ng sinulid ay may kani-kaniyang simula. At sa pagkakataong ito, si Marisol ay hindi na lamang basta manghahabi ng tela, siya na ang bumubuo ng sarili niyang tadhana. Ang malamig na rehas ng bilangguan ay tila isang malayo at malabong alaala na lamang habang nakatayo siya sa harap ni Zenon sa huling pagkakataon. Ang lalaking dati ay tinitingala niya bilang kanyang mundo ay isa na lamang anino ng kahapon, nakasuot ng unipormeng kulay kahel at may mga matang wala ng kislap ng pag-asa. Pirmahan mo ito, Zenon. Ang boses ni Marisol ay matatag. Walang bakas ng galit o pait. Inilapag niya ang mga annulment papers sa ibabaw ng lamesang kahoy na naghihiwalay sa kanila. Ang marahang pagdaos-dos ng panulat patungo sa lalaki ay tila isang huling hininga ng kanilang namatay na relasyon. Tapos na tayo. Ang kumpanyang binuo ko ay muling nasa aking pangalan. At ang anak nating kinuha mo sa akin ay payapa na sa kanyang himlayan dahil nakuha na niya ang katarungan. Hindi makapagsalita si Zenon. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Habang dahan-dahang iginiguhit ang kanyang pangalan sa dokumento. Nang matapos ang lahat, tumayo si Marisol at tumalikod ng hindi man lamang lumingon. Ang bawat hakbang niya palabas ng pasilidad ay tila pagtatapon ng isang mabigat na pasanin na matagal niyang dinala. Sa labas, ang sikat ng araw ay tila isang mainit na yakap na bumabalot sa kanyang buong pagkatao. Makalipas ang ilang linggo, ang hangin sa Iloilo ay tila may dalang bagong himig. Nakatayo si Marisol
sa gitna ng kanyang muling binuksang hablon mill. Ang marahang paggalaw ng mga kahoy na habihan ay lumikha ng isang maindayog na ritmo na tila tumitibok sa buong silid, kasing pino ng isang orkestra ng katarungan. Ang amoy ng mga bagong tina na sinulid at ang masayang usapan ng mga manghahabi ay nagpabalik ng buhay sa lugar na minsan nang pinagtangkaang burahin. Dito, sa piling ng mga taong itinuring niyang pamilya, natagpuan ni Marisol ang kanyang tunay na golden moment. Lumapit siya sa isang batang manghahabi at dahan-dahang hinawakan ang mga gintong sinulid. Ang bawat hibla ay tila naglalabas ng init, isang paalala na ang sining at dangal ay hindi kailanman matatalo ng kasakiman. Ang kanyang mga kamay, na dati ay puno ng mga sugat mula sa pang-aapi, ay muli nang gumagalaw ng may biyaya at kapangyarihan. Mama Marisol, may naghahanap po sa inyo sa labas, ang tawag ni Ligaya, na ngayon ay nagsisilbing kanyang katuwang sa pamamahala ng Songdet. Ang mukha ng bata ay puno ng katuwaan, isang anyo na malayo sa takot na nakita ni Marisol sa mansyong Alcantara. Nang lumabas si Marisol, nakita niya si Mateo na nakatayo sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya. Ang lalaki ay nakasuot ng simpleng puting barong at ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa habang pinapanood ang pagsikat ng araw sa dalampasigan. Ang bawat paghampas ng alon sa pampang ay lumikha ng isang mahinang tunog na tila nagpapakalma sa buong paligid. The meal is beautiful, Marisol, just like how I imagined it. Ang boses ni Mateo ay puno ng paghanga habang lumalapit sa kanya. Inabot ng lalaki ang isang maliit na sobrang asul. Ito ang huling ulat mula sa korte. Ivana and the accountant were sentenced today. Justice is finally served in full. Kinuha ni Marisol ang sobre, ngunit ang kanyang tingin ay nanatili sa lalaking hindi kailanman bumitaw sa kanya. Dahan-dahan niyang kinuha ang kamay ni Mateo. Ang marahang pagdampi ng kanilang mga palad ay tila isang muling paghabi ng isang bagong kwento. Wala ng kaba, wala ng takot, tanging ang katiyakan na sila ay nasa tamang lugar. Hindi ko ito magagawa kung wala ka, Mateo. Bulong ni Marisol, ang kanyang boses ay may himig ng isang matamis na awitin. Salamat sa pagtulong sa akin na mahanap ang aking tinig sa gitna ng katahimikan. Ngumiti si Mateo at mas lalong hinigpitan ang pagkakahawak sa kanyang kamay. Hindi mo kailangan ng pasasalamat, Marisol. Ang makita kang muling nakatayo ng may dangal ay sapat na para sa akin. So, handa ka na bang maghabi ng isang bagong bukas kasama ako? Tumingin si Marisol sa malawak na dagat ng Iloilo, kung saan ang mga kulay ng dapit hapon ay nagsisimulang humalo sa asul na tubig. Ang bawat hibla ng kanyang buhay mula sa pighati patungo sa tagumpay ay naging bahagi ng isang napakagandang obra maestra. Ang kanyang puso ay punong-puno ng kapayapaan at sa bawat paghinga niya, nararamdaman niya ang tunay na kalayaan. Ang boses na dati ay kinuha sa kanya ay muli nang nagbabalik, hindi lamang upang magsalita, kundi upang ipahayag sa buong mundo na ang reyna ng Hablon ay muling naghari sa sarili niyang tadhana. Isang tanong ang nanatiling nakabitin sa hangin, kasing tamis ng amoy ng mga bulaklak sa paligid. Kung ang bawat sugat ay naging gintong sinulid, ano pang ganda ang kaya nilang buuin sa hinaharap na pununan ng pag-asa? Ang bawat paglubog ng araw sa dalampasigan ng Iloilo ay hindi natanda ng pagtatapos, kundi isang pangako ng mas maliwanag na bukas na hinabi mula sa mga sinulid ng katatagan at pag-asa. Isang taon na ang lumipas mula nang gumuho ang mga pader ng kasinungalingan sa mansyong Alcantara. At sa bawat paghinga ni Marisol, damang-dama niya ang tamis ng kalayaang akala niya ay kailanman ay hindi na niya matitikman. Sa loob ng Hablon Mill, ang maindayog na pag-untog ng mga kahoy na habihan ay nagsisilbing musika sa pandinig ng lahat. Isang himig ng industriya at dangal na muling nabuhay. Ang bawat manghahabi ay abala
sa pagbuo ng mga telang kinikilala na ngayon sa buong mundo, hindi dahil sa yaman ng kumpanya, kundi dahil sa kaluluwang nakatago sa bawat hibla. Si Marisol ay dahan-dahang naglalakad sa pagitan ng mga habihan. Ang kanyang gintong Filipiniana ay marahang humahaplos sa mga sinulid. Tila isang reynang binabati ang kanyang nasasakupan. Ang balita mula sa Maynila ay paminsan-minsang dumarating, ngunit hindi na ito nagdadala ng anumang pait sa kanyang puso. Si Zenon ay nananatili sa loob ng malamig na rehas. Ang kanyang pangalan ay naging kasing kahulugan ng pagtataksil sa mundo ng negosyo. Si Ivana naman ay nagdurusa sa hatol ng batas at nang lipunang dati ay kanyang niloko, habang si Doña Esmeralda ay naiwang mag-isa sa isang maliit na apartment, nilalamon ng sariling pride at ng kawalan ng pamilyang tunay na nagmamahal sa kanya. Ang kanilang karma ay hindi nanggaling sa kamay ni Marisol, kundi sa bigat ng sarili nilang mga gawa. Sa gitna ng kanyang pagmamasid, naramdaman ni Marisol ang isang pamilyar na init sa kanyang likuran. Lumapit si Mateo. Ang kanyang mga mata ay puno pa rin ng paghanga na tila noong unang araw silang magkita sa Iloilo. Dahan-dahang inakbayan ng lalaki si Marisol. Ang bawat pagdampi ng kanilang balat ay tila isang panunumpa ng katapatan na walang hanggan. Ang ganda ng bagong disenyo mo, Marisol. Ang mga kulay ay tila nagsasalita ng kapayapaan, bulong ni Mateo habang nakatingin sa telang kasalukuyang hinahabi. Tumingin si Marisol kay Mateo at ngumiti. Isang ngasang ngiting abot hanggang sa kanyang mga mata. Sa sandaling ito, nasagot na ang lahat ng mga katanungang matagal na nagpahirap sa kanya. Napatawad na ba niya? Pinatawad na ni Marisol ang kanyang sarili. Ang aksidenteng pumatay sa kanyang anak ay hindi na isang sugat na dumudugo, kundi isang peklat na nagpapaalala sa kanya ng kanyang lakas. Hindi niya kailangang patawarin ang mga taong sumira sa kanya upang mahanap ang kapayapaan. Kailangan lamang niyang palayain ang kanyang sarili mula sa kanilang anino. Payapa na ba siya? Oo, ang kanyang kapayapaan ay nanggagaling sa ritmo ng kanyang mga kamay at sa pagmamahal ng mga taong nakapaligid sa kanya. Ang kanyang tinig ay hindi na lamang basta tunog. Ito ay naging sandata para sa mga kababaihang nakararanas din ng pait na kanyang pinagdaanan. Ang Hablon Mill ay naging kanlungan ng mga sugatang kaluluwa na nais muling humabi ng sarili nilang tadhana. Anong aral ang nakuha ni Marisol at ng lahat ng nakasaksi sa kanyang kwento? Ang tunay na utang na loob ay hindi ang pagpapakubli sa ilalim ng pang-aapi para sa kapakanan ng iba, kundi ang pagpapahalaga sa sariling dangal at ang pagtayo ng matuwid sa harap ng kawalang katarungan. Ang tiis ay hindi isang habambuhay na pagkakaluhod, kundi isang proseso ng pagtitipon ng lakas hanggang sa maging handa ka ng lumaban para sa iyong katuwiran. Habang naglalakad ang magkasintahan patungo sa dalampasigan upang panoorin ang pagsikat ng buwan, ang boses ni Marisol ay muling pumailan lang sa hangin, malinaw at puno ng pag-asa. Mateo, ang bawat dulo ng sinulid ay simula ng isang bagong hobby. At ang kwento natin, simula pa lamang ito. Ang bawat alon na humahampas sa pampang ay tila isang pagbubura sa lahat ng sakit ng nakaraan. Si Marisol, ang reyna ng Hablon, ay hindi na isang biktima ng tadhana. Siya na ang may hawak ng bawat sinulid, ang manghahabi ng kanyang sariling liwanag, at ang boses na kailanman ay hindi na muling mapapatahimik ng kahit anong bagyo ng buhay. Ang kanyang paglalakbay mula sa kadiliman ng bodega patungo sa kaningningan ng Iloilo ay isang patunay na ang puso ng isang babaeng marunong manindigan ay kasing tibay ng gintong hablon, hindi napuputol, hindi kumukupas, at kailanman ay hindi matatalo.